Napakunot ng noo si Russell na bumaba sila sa parking lot ng isang mamahaling condominium sa BGC. You have a unit here? Yes, why? My friends live here. Mamahalin ang kondo na to ah. Di niya alam kung nanguhuli to na sa kanya ba ang kondo. Naalala niya na ngangailangan niya pala siya ng malaking pera ngayon para magpanggap pa na mayaman. Actually, sa kaibigan ng tita ko to. Hindi to sa'yo? Hindi, pero pwede natin gamitin. Never mind, ihahatid na lang kita sa inyo. Wag! Napakunot ang noo nito sa biglaan niyang pagtutol. Di siya pa pwedeng umuwi sa bahay ng tiyahin. Iniiwasan nga niyang tiya Alma niya na ibugaw siya kanina lang. Kapag umuwi siya sa bahay nito, tiyak mauuwi na naman siya sa kamay ni Mr. Chu. You don't wanna go home? May problema kasi ako kaya ayoko pang umuwi. Gusto kong maglasing para makalimot muna sa mga yon. Problem about what? May sakit kasi si inay. Nasa ospital siya ngayon. You need money? Agad nitong tanong. Di siya nagdalawang isip na tumango. Di ko alam kung saan kukuha ng perang pampagamot niya. May savings naman ako pero baka hindi maging sapat. How much do you need? Hindi ko pa alam. Malalaman pa lang bukas kung ano ba talagang sakit niya. Okay then, tell me tomorrow. Talaga? Tutulungan mo ko? Tell me how much do you need so I can give the check tomorrow. For now, let's stay at Alonzo Hotel if you don't wanna go home. Maraming salamat. Sigurado ka ba na sa Alonzo Hotel na lang tayo tutuloy? Yup, I don't wanna borrow another man's condominium. Pagdating sa Alonzo Hotel, hinatid siya ni Russell sa napakagandang suite. Kung di lang may sakit ang inay niya, may enjoy niya talaga ang lugar na yon. Something bothering you? Tanong ni Russell nang di niya masagot ang tanong nito. Ha? Are you okay? Yup, okay naman ako. I was asking you if you want to order food. Baka di ka na naman nakakain na maayos sa party kanina. Just wine. Pilit siyang umiti dahil wala naman siyang ganang kumain. Gusto niyang kalimutan ng mga problema niya na tiyak niyang sasalubungin din siya kaagad bukas ng umaga. Lumakad naman si Russell sa two-seater table tsaka nagsali ng alak sa bote. Pagkatapos tumakad to palapit sa kanya at tumapat sa likod niya. Huwag kang magpapakalasing. Bulong nito sa tenga niya na nagdulot ng kakaibang kiniti. Bakit naman? Nandito na ako sa silid. Kapag nalasing ako, hihiga na lang ako sa kama. Nakangiti niyang sagot. Dinala niya sa labi ang kopita at nalasahan ng pait noon. Si Russell nasa likod pa rin niya at nakadikit ng halos ang katawan sa kanya. Because we will sleep on the same bed. Kapag hinalikan kita, hindi ka makakapalag. Palagi mo naman akong hinahalikan. Sandali siyang lumingon kaya halos magdikit ang mga labi nila. Kulang na nga lang siyang humalik kay Russell dahil gusto niyang ialis sa isip si Mr. Chu na nag-alok ng kasal sa kanya. And you like it? Tanong nito. Yes, kiss me. Di naman pinagkait ni Russell ang hiling niyang yon. Mabilis itong inangke ng mga labi niya habang nakasandal ang likod niya sa dibdib nito. Can I touch you too? Tanong nito nang tapusin nito ang halik. Wala siyang pagdadalawang isip na tumango. Muli, inangke ni Russell ang mga labi niya kasabay ng paglakbay ng kamay nito sa balikat niya pababa. Pakiramdam niya sa nilaban ng katawan niya ng kung anong init. Dala marahil ng iniinom niyang alak, kanina pa siya halos malating sa party. Na magsawa si Russell sa pagdama sa dibdib niya, buwaba pa ang kamay nito sa pagitan ng hita niya. Lalo siyang naliyo sa sarap na dinudulot nito. Sigurado siya na mula ang mukha niya kasabay ng pagdaloy ng init sa tiyan niya, pababa sa puson. Nagtuloy-tuloy ang init na yon. Di naman nagpumilit si Russell. Pumaikot niya sa kanilaro para dulutan siya ng nakakahilong sensasyon. You're all ready. Are you sure you don't want to be? Nakakahiya. Naramdaman na lang niya lumalakad sila patungo sa kama. Handa na siyang ipagkaloob ang sarili kay Russell. Kung virginity ang habol ni Mr. Chu na yun sa kanya, nararapat lang maiwala niya na yun para wala na tong habol. Si Russell ang lalaking gusto niyang pag-alayin ng sarili at hindi ang kusino-sinong lalaki. Handa niya nang isuko ang sarili ngayong gabi. Pinadapa siya nito sa kama. Naramdaman niya, tumaas ang lilay ng masikip niyang damit. Maliwanag ng paligid na magising si Russell, 6:00 na ng umaga. Kailangan niya nang umalis dahil tiyak hahanapin siya ni Amir at daddy niya. Mahimbing naman ang tulog ni Esmeralda na tiyak iindahin ng masakit ng katawan mamaya. He took her twice. Nung una, umiyak pa nga to sa sakit dahil hindi halos magkasyang naguhumindig nito sa maliit nitong and he was not gentle. Dala na matagal niyang walang katalik at nahirapan siyang magpigil sa sarili. The second time was better. Sumusunod na ang katawan ni Esmeralda sa bawat pag-ulos niya.
Madali itong matuto. Walang inhibisyon, dala na rin ng alak na nainom nito. He would admit that was the best of his life. Sigurado siyang di na siya magpipigil pa ngayon tuwing makakaramdam siya ng pag-iinit ng katawan. He loves making love to her. Ngayon pala nga ay gusto niya lang tabihan ulit at paglandasin ng kamay sa bawat umbok ng katawan nito, but he has to leave. Kapag nalaman ng daddy niya na kasama niyang sekretary na natulog sa Alonzo Hotel, baka mawala ng trabaho si Esmeralda. Kaagad siyang nag-ayos ng sarili. Sa bahay na siya maliligo dahil wala naman siyang dalang pamalit na damit. Tumawag siya sa staff na dalhan ng pagkain at si Esmeralda ng 8:00 ng umaga. Tiyak hindi to makakapasok sa trabaho ngayong araw. Hayaan niya tong gugulin na maghapon para magpahinga. Nag-iwan siya ng note sa nightstand. Natawagan siya pagising. Naalala niya, meron sinabing problema si Esmeralda kagabi. Gusto niya tong tulungan. In fact, he wanted her to be his girlfriend, officially. Pero kailangan maging lihim muna ang lahat hanggat di pa siya pinapayagan ng daddy niyang pumasok sa isang relasyon. Di pa siya nakakarating ng bahay nila na makatanggap naman ng tawag mula kay Esmeralda. Kaagad siyang napangiti. Hey, love, bakit mo ako iniwan dito? Angel ito kaagad. I want you to rest. Hindi mo kailangan pumasok. Anong oras ka umalis? Sana kahit ginising mo na lang ako. I left at 6:30. Gusto nga sana kitang gisingin pero baka hindi na ako makapagpigil. How do you feel right now? Sore? Puro kiss marks ako sa leeg. That is what I'm worried about. Tiyak hindi mo maitatago ang bakas na yan. Uusisayin ka sa opisina. Let them vanish first. Okay. Pwede bang dito muna ako hanggang mamaya? Hindi ka uuwi? Sure, I will call the manager to extend your stay. Bakit ayaw mo umuwi sa inyo? Nag-away kami ni Tia Alma. Gusto niya kasi dito sa Manila ipaggamot sa inay pero wala naman kaming pera. Oh, I haven't talked to you about that. How much do you need? Hindi ko pa alam eh. Hindi ko pa nakakausap ang kapatid ko. I'll give you 100,000 so you will stop worrying. Kung kulang pa, sabihin mo lang sa akin. Salamat. Paano ko makukuha yung pera? I will transfer to your bank account. Give me your bank details. Okay. May kailangan ka pa ba? Binilin ko sa staff dalan ka ng pagkain ng 8:00. Pupunta ka ba dito mamaya? Do you want me to? Ikaw, pero kung busy ka, I am always busy. Pero nagkakaroon naman ako ng oras kapag gabi, hindi ba? What I want here is if you want to see me or not. Siyempre naman, oo. Sagot nito sa kabilang linya na halos ayaw pang sambitin. What do I get if I drop by tonight? Bakit may ganun pa? Natatawa nitong tanong. Do I get to taste your luscious body again? Masakit pa ang katawan ko eh. Wala na yan mamaya. Paano kung meron pa? Then I will be gentle. I will be gentle ka dyan. Sinabi kong masakit eh, sumigi ka pa rin. Tapos ang laki ng ano? Nakangiti niyang tanong. Bakit di mo ituloy? Ano bang tawag dyan? Click, sweetheart. Whatever. Mula sa balintataw niya para may nakikitang umirap ang mga mata nito. I miss you already. Ang aga-aga, Mr. Alonzo ha. I have to go. Magbabanyo muna ako. I wish I can join you in the shower. Yeah, you wish. Biro naman ito. Bumalik ka na lang kaya dito at samahan mo akong maligo. Don't tease me like that, Miss Gomez. Nagbibiro pa lang si Esmeralda, nagiinit na ang pakiramdam niya. At isang maharot na tawa pang pinakawalan nito. Ayaw mo ba? One-time offer lang to. Hanggang 8:00 lang. Alam niya nagbibiro pa rin to pero gusto niyang patulan. Do you have any idea how it is like to have a man join you in the shower? What a woman should do? Ano nga ba? Siya naman ang tumawa. Maraming ideya naglalaro sa isip niya na tiyak walang ideya sa Esmeralda. Gusto mo bang malaman? Hindi na. Di ka rin naman makakarating dito ng 8:00 eh. Bakit meron ka pang oras sa deadline? Gusto ko kasi may sabay kumain. 8:00 mo binili niyang breakfast sa dalhin dito, hindi ba? Kung umabot ako sa deadline ng mag-8:00. Then it's your call. Ano bang gusto mo? Pahiga? Padapa? Ano? And ride on me. Makakarating ka ng 8:00? Tumawa pa to sa kabilang linya. Tinignan niya ang orasan, 7:15 na. Kung maliligo pa siya sa bahay ng mga magulang, hindi siya aabot. Pero kung kukuha lang siya ng damit, may pag-asa siya. If you promise to fulfill what we agreed on, deal or no deal? Nasaan ka na ba? Parking my car in the garage. Kailangan ko makarating sa opisina ng 8:00. Di ka naman pala pupunta eh. Tanong ka pa ng tanong. Maliligo na nga ako.
Can't wait to feel your sweet again, sweetheart. Mamayang gabi na, yun ay kung wala kang lakad sa aviation. Siguradong gagawin siya ngayon dahil nagdahilan siya kahapon sa Kuya Amir niya. Kailangan niya talagang makadaan sa hotel ngayong umaga. Yeah, I almost forgot I have a job. Kung ano-ano kasing naiisip mo eh. Natatawa rin itong sinabi. Basta kapag mabot ako ng alas 8 ha? In your dreams. In my dreams, you will be licking. Bye, Mr. Alonzo. Nawawala na ang gutom ko sa pinagsasabi mo eh. Isang malakas na tawa ang pinakawalan niya. Mabilis na ibaba ni Esmeralda ang telepono kaya di na siya nakahirit. Pagdating niya sa bahay, nakasalubong pa niya ang daddy niya sa grand staircase. Sinuri pa siya nito mula ulo hanggang paa. Saan ka natulog kagabi? Kasama kong kaibigan ko, Dad. Di niya pwedeng sabihin sa kondo niya dahil malalaman na dito din siya natulog. At hindi niya pa pwedeng sabihin na sa Alonzo Hotel dahil patatanong ng ama sinong kasama niya. Alam mo ba, tumawag si Mrs. Delilah sa akin ng ang aga-aga? Why, what's wrong? Nasa masquerade party daw ang sekretary mo kagabi. Ano naman pakialam ni Mrs. Delilah doon, Dad? Di naman na siya nagulat dahil sa sinabi ni Esmeralda kung bakit to nandoon sa party kagabi. I know, I'm just worried their secretary is engaging in those kinds of parties. Napilitan lang siyang pumunta doon kasi sinama siya ng tiyahin niya. At kung naroon din si Mrs. Delilah, bakit sinisita nila iba pang nagpupunta doon? Isang kibit balikat ang sinagot ng daddy niya. Umakyat siya ng silid niya dahil mag-aalas 8 siyang hinahabol. Kung hindi virgin si Esmeralda kagabi, baka pag-isipan niya masama ang dalaga. But she offered her body to her that he finds it so special. Saan ka ba nagpunta kagabi at umalis ka raw sa hotel? Di man galit ang tia Alma niya, alam niya nagtitimpi lamang to. Sinet up niyo ako kay Mr. Chu Chang? Anong sinet up? Nag-offer siya ng tulong. Nasa ospital ang inay mo, Esmeralda. Mabuti nga nandyan si Mr. Chu na handang tumulong eh. At ano naman ho ang kapalit? Ano naman kung gusto kanya mapangasawa? Nakita mo ba kung gaano kaganda ang buhay ni Sylvia ngayon sa piling ni Mr. Nakamura? Utak ang gamitin mo, Esmeralda. Pumikit siya para magtimpi sa pagsagot. Kahit kailan hindi niya mababali ang ganong paniniwala ng tiyahin. Kailangan niya na talagang humiwani ng tirahan kahit hindi pa siya nakagraduate. Patutunayan niya sa tiyahin na hindi niya kailangan sino mong matandang mayaman para umangat sa buhay. Kahit kay Russell, hindi naman yaman ang habol niya. She loves him. She already offered herself to him. Umuwi ka ngayon din at di mo na kailangan pumasok sa Alonzo Hotel. Hinahanap ka na sa akin ni Mr. Chu. I'm sorry, Tita Alma. Hindi ko talaga kayang patulan si Mr. Chu. Gagawa ko ng paraan para mapagamot si inay sa ospital. Hindi ko kakailangan dalhin pa siya dito. Baka naman kaya na siyang gamutin doon. Inaantala mo ang paggaling ng inay mo para sa dignidad mong yan? Kanina mo gusto magpakasal sa gwapo, sa kasing edad mo. Hindi ka bubuhayin yung pagiging idealistic mo. Ako ho ang magpapasya niyan. Gusto niya nang tapusin ang pag-uusap nila ng tiyahin. Tatawag ko ako sa kapatid ko para kamustahin si inay. Wala na akong ibibigay na tulong, Esmeralda. Mariing wika ng tiyahin. Total matigas ng ulo mo, ikaw nang bahala sa inay mo. Nauna pang nagbaba ng tiyahin ng telepono dahil sa inis sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na tumanggi na rin tong tulungan sila. Tinawagan niya ang kapatid na siya nagbabantay sa inay niya sa ospital. Gusto na nga lumabas ni inay ate. Nahiya na raw siya kay tia Alma kasi gastos na naman siya pa daw nagpapaaral sa'yo. Naawa naman siya sa nag-iisang magulang na natitira na lang sa kanila. Gayunman hindi niya talaga kayang isukong sarili sa iba para lang sa pera. Di ganon kababa ang dignidad niya. Lalabas lang siya kumaayos ng kalagayan niya. Babe, yun ang tawag niya sa kapatid. Bebe, magpapadala ako ng pera ha. Huwag mo nang tawagan si Tia Alma dahil malaki na rin ang nagastos niya sa atin. Pero nasa 10,000 nang binayad natin sa ospital. Pagpasok pa lang niya kahapon. Meron pa mga test na ginawa sa kanya na hindi ko naman alam kung magkano. May pera pa namang natitira sa ATM niya. Sinabi niyang problema niya kahapon kay Russell na nagsabi itong magbibigay ng tulong. Hindi ba niya gustong magkaroon ng utang sa kasintahan, wala siyang magagawa. Kaysa kay Mr. Chu siya tumanggap ng pera, kay Russell na lang na walang hinihinging kapalit. Magpapadala ako ulit ng 20,000 mamaya. Sabihin mo kay inay ako nang bahala sa lahat, may trabaho na ako. OJT ka pa lang, di ba? Oo pero mabait yung boss ko. Magpapahiram yun kahit 100,000. Talaga ate? Ang sarap talagang maging mayaman. Sabi nga Tia Alma kung gusto ko raw yumaman eh. Pwede ba?
huwag kang magpapaniwala sa gustong ni mama na yan. At huwag ka nang humingi ng kahit anong pabor kay Tia Alma, ha? Ako magpapaaral sa'yo, malapit na ako makatapos sa college. Paano hindi hihingi ng pabor? Wala naman tayong pera eh. Tsaka sa bahay ni Tia Alma din naman ako titira kapag magka-college na ako para magkasama na tayo. Hindi niya na sinalungat ang kapatid dahil wala naman tong alam sa pagtatalo nila ng Tia Alma niya kanina. At matagal pa naman tong luluwas sa Maynila dahil nasa high school pa lamang ito. Ang mahalaga ngayon, maasikaso muna ang inay nila para malaman na nila kung anong sakit. Pagkababa niya sa telepono ay bigla namang bumukas ang pinto ng hotel. Nagulat pa siya na makita na si Russell ang nasa labas. Akala niya magdadala lang ng pagkain. Hinabol ba talaga nitong dumating bago mag alas 8? Anong ginagawa mo dito? Hindi pa man to nakakalapit, kumakabog na ang dibdib niya na meron tong pilong iting daladala na kaagad niyang inirapan. Sa kabila ng pananakit ng katawan, may excitement siyang nararamdaman. Sa pagbalik sa binata, I promise you, I will join you in the shower. Shower? Ang sabi ko, almusal. Di niya naitago ang pangiti. I clearly remember what she said, and don't worry, if I can join you in the shower, I can join at the breakfast too. At talagang hinabol mong alas 8, ha? Pinilit niyang magtapang-tapangan sa kabila ng umaatras na mga paa dahil lumalakad palapit si Russell. The food will be arriving soon, pero ano ba ang una mong gustong kainin? Excuse me, hindi ko kakainin yan, no? Mataray niyang sagot nang hubaran ni Russell ang t-shirt na suot. I won't rush you to do that. Bigla naman na tumunog ang doorbell na kaagad niyang pinuntahan. Suot mo nga muna yung t-shirt mo, baka anong isipin nilang ginagawa natin eh, utos niya. Sumunod naman si Russell na marahil ay takot din. Na makitang empleyado nitong nakahubad ng pangitaas pagkatapos iserve ang pagkain, kaagad siyang umupo sa silya para putulin ang panunokso ni Russell sa kanya. At gutom na rin siyang talaga, lalo na't masarap na agahan na nakahain. Umupo ka na nga sa silya, mukhang di ka pa kumakain, maabutan mo lang alas 8 eh. Napilitan naman tong umupo, tsaka nagsimulang kumain. Kaswal na silang nagkwentuhan tungkol sa trabaho sa opisina. Na matapos ang almusal, dinala niya ang mga pinggan sa lababo para maiwas pa rin kay Russell. Pagkatapos naman may kausap to sa telepono kaya dali-dali siya nagtungo sa banyo. Ang nakakainis, hindi niya alam kung paano isasara ang pinto. Need my help? Tanong nito na agad na ipasok ang katawan sa loob ng banyo. Wala. Doon na kaya muna sa labas. Sandali lang akong maliligo. I miss you already. Sa halip lumabas, sinapit pang lalo ni Russell ang katawan niya. Akala ko ba maaga kang papasok sa opisina? Wala na siyang kawala dahil hindi na siya gustong bitiwan ni Russell. I cannot get there at 9 o'clock. Don't worry. Are you sure you don't want to go with me? Sa opisina? Masakit pa kasi ang katawan ko eh, pagdadahilan niya. Di pa maalis sa mga bakas sa leeg niya kahit ayaw niyang lumabas sa silid. Isa pang iniisip niya ang problema niya sa ina at sa Tia Alma niya. I will be gentle, I promise. Wika ni Russell nang maramdaman ang pag-aalinlangan niya. Naglabas siya ng ngiti at saka niyakap ang mga braso sa katawan nito. Kung meron mang nagpapagaan sa loob niya ngayon, si Russell yon. Sinabi mo na rin yan kagabi. Nakatawa niyang sagot. Okay, I won't promise anything. At dahil kanina pa ako nanggigigil sa'yo, hindi ko rin talaga mapipigil ang sarili ko. I need you right now, Esmeralda. Kinuha nito ang kamay niya, tsaka inilapat sa pagitan ng hita nito. Alam niya gusto nang kumawala nito mula sa masikip na pantalon at aaminin niyang gusto niya ring hubarin na ang saplot nito dahil nagiinit pa rin ang katawan niya. Di niya akalain may ganito palang klase ng pangangailangan. Ano pa nga ba? Dumating ka ng alas 8 eh. Isang matamis na ngiti ang pinakawala ni Russell bago inalis ang isa pa niyang kamay na itinatakip sa katawan. I want to taste all of you. Mababasa ang damit mo. Ani nga nang ilapit siya sa dingding at itaas ang dalawang kamay sa ulunan niya. I am ready to get wet with you. Are you ready to get wet for me too? Ba't para magkaiba yung meaning ng sa akin at sa'yo? Pareho silang tumawa ni Russell. I'm glad you understand what I mean. Buwaba ang tingin nito sa dibdib niya bago din naman yun. Hindi rin ito sinayang sandali dahil mabilis ding bumaba ang labi nito para pagsawain ang sarili sa dibdib niya. Naging mabilis ang kilos ito na hinubad din ang sariling suot pagkatapos. You promised me heaven, didn't you? Bulong nito sa kanya.
Sa kabila ng pag-abot niya ng sukdulan, may pangangailangan pa rin siya kay Russell. Di niya lamang matukoy kung ano. Tell me what to do then. Mabilis siya nitong binuhat at dinala sa kama. Naririnig niyang marahas nitong paghinga. Ride me on, sweetheart. Sa ilang sandali, ninamnam niya ang yakap ni Russell na hindi niya madalas maramdaman. Kapag bumalik to sa aviation, hindi sila ulit magkikita. I have to go. Bago pa ako ipahanap ni Dad sa mga alagad niya, nakangiti nitong wika na bumangon na mula sa kama. Bukas pa ako makakapasok. Okay lang ba wala ka munang assistant? It's okay, you can rest for the whole day. Wala rin naman ako sa opisina ngayon dahil pupunta kami sa aviation. You can text me anytime and I'll get back to you as soon as I can, okay? Nang makaalis si Russell, sa kanya hinarap ang tiyahin niya na walang tigil sa katatawag. Siguro naman nagbago ng isip mo, Esmeralda. Isinalang ng inay mo sa CT scan para masuri siya ng husto. Pinadala ko na sa kapatid mo ang 200,000 pesos na po pwede nilang gamitin sa ospital. Ibinaon niyo ho ako sa utang? Anong ibinabaon sa utang? Pasalamat ka, meron kang pera na kusa na lang dumarating. Di ko talaga maintindihan sa'yo anong plano mo sa buhay eh. Sinabi ko naman ho kasi ako nang bahala. Mapapahiram mo sa akin ng boss ko. Ang mga Alonzo, kailan pa? Kailangan mo pang dumaan sa napakaraming sekretarya na wala namang kasiguraduhan kung aaprubahan. Hindi ka na po pwedeng umatras sa usapan namin ni Mr. Chu, Esmeralda. Pag uwi mo mamaya, sasamahan kitang pumunta sa bahay niya para mapag-usapan niyo ng kasal. Bago pa siya humindi na ibaba na ng tiyahin ng telepono. Lalo tuloy nabuo sa loob niya. Hihiwalay na lang siya ng tirahan. Bago mag alas 5 ng hapon, sumaglit siya sa bahay ng tiyahin para kumuha ng ilang gamit. Alam niya nasa kasino na to ng gantong oras. Wala siyang choice kundi ang sawayin to dahil hindi niya kaya magpagamit sa ibang lalaki. Si Russell lang ang mahal niya at kay Russell lang siya magpapakasal kapag nakatapos na siya ng pag-aaral. Kamusta si inay, bebe? Wala na bang nakakabit na oxygen sa kanya? Meron pa ate. Ayaw pang mag-stable ang BP niya eh. Ang sabi pa nga niya, iuwi na lang daw natin siya. Wag, may pera naman tayong pampagamot eh. Nagpadala na si Tia Alma, hindi ba? Oo, nasa akin pa yung 80,000. Ang mahal pala ng private room. Bakit nasa private room? Di siya pwedeng sa ordinaryong silid lang? Ayaw ho kasing ihalo ng mga doktor sa ibang pasyente at baka daw lalong huminang resistensya. Pumayag naman ho si Tia Alma kasi may pambayad daw. Di niya alam anong dapat niyang maramdaman. Kahit paano naiintindihan niyang Tia Alma niya sa mga katwiran nito. Malaking bagay nga naman kung may pera silang nagagamit sa mga emergencies katulad ngayon. Kung di lang talaga dahil kay Russell, baka napilit na siyang sumama kay Mr. Chu dahil sa utang na loob. Siguro kailangan din niyang makipag-usap ng masinsinan sa matanda. Malaking bagay din naman ang nagawa nito sa inay niya. Ngayon na handang tumulong kahit na wala pa siyang malinaw na sagot. Sa ngayon, kailangan niya munang humiwalay sa Tia Alma niya nang di nito pang himasukan ang personal niyang buhay. Kapag okay na sila ni Russell, matutuwa rin naman ang tiyahin dahil magkasinyaman din naman ang dalawa. Tumuloy siya sa kondo na hiniram niya. Doon inilagay ang nakuha na mga gamit sa bahay ng tiyahin. Alas 10 ng gabi na makatanggap siya ng tawag mula sa kasintahan. Just got home. Do you wanna have coffee? Daanan na lang kita sa bahay ng Tia Alma mo. Hindi na ako umuwi doon. Dito na ako sa kondo uuwi simula ngayon. Excited niya namang sagot. Sa BGC, who is the owner of that condo? Do you pay for that? Sunod-sunod nitong tanong. Huwag mo nang isipin, si Tia Alma nang bahala. Di naman nagpupunta dito yung may-ari kaya ako lang naglilinis dito. Ayaw mo ba na pwede na ako lumabas ngayon kahit magdamag pa tayo sa Zen Club? Isang mahinang buntong hininga ang pinakawalan nito. Okay, I'll pick you up in front of Dark Roast Coffee Shop. Excited siya naghanda para sa late date nila ni Russell. Kalahating oras lang nasa harap na to ng coffee shop gamit ang bago na namang sasakyan na hindi niya nakilala. Sa Zen Club ba tayo? Nope. I wanna check that condo of yours. Sigurado ka wala ibang tao doon? Oo naman. Ang sabi ko nga gusto ko mag-solo, kaya ako umalis sa bahay ni Tia Alma. Isa pa, lagi niya akong ginagagalitan kapag umuwi ako ng late na. Dito, wala na magbabawal sa akin. Okay. Di pa rin to naglabas ng ngiti at seryosong nagmaniobra para tumbukin ang kinaroroonan ng kondo niya. Galit ka ba kasi lumipat ako? Tanong niya at pinaglandas ang kamay sa hita nito. Kumawala naman ang ngiti nito na makita siyang umiti ng mapang-akit. Alam niya na kung paano ito pangingitiin ngayon. Panindigan mo yan, wika nito.
Isang maharot na tawa ang pinakawalan niya. Basta, huwag ka ng tahimik, naninibago ko eh. Sandali naman itong inihinto ang sasakyan bago inangkin ang mga labi niya. Ilang sandali pa nitong pinagsawang sarili bago siya pinakawalan. I am a selfish lover, Esmeralda. Sa akin ka lang? Sa'yo lang naman talaga ako eh. Sagot niya bago tinoon muli ni Russell ang mata sa kalsada at mabilis pinarurot ang mamahalin nitong sasakyan.